Dama ko naman tayo sa Tianyuan City sa tapat ng malaking puno, dito makikita ang dalawang pseudo-emperor na nag-uusap sa isang lamesa. Tinanong pa ni Tianyunzi si Luo Qingyu habang nakapikit ang kanyang mga mata at kanyang pinapakiramdaman ang kanyang shell, na kung ano raw ba ang kanyang ipapahula sa kanya. Bahagya namang nagulat si Luo Qingyu sa tinanong sa kanya ni Tianyunzi dahil hindi raw ba niya malaman kung ano ang kanyang gustong ipahula sa kanya. Kung hindi niya kayang hulaan ang kanyang gustong malaman ay aalis na lang siya. Hindi naman nakinig si Tianyunzi sa sinabi sa kanya ni Luo Qingyu bagkus kanya lang pinagpatuloy ang paglagay niya ng malakas na aura sa kanyang shell at kitang-kita sa buong paligid nito ang maraming kulay berde na aura. Nang matapos suriin ni Tianyunzi ang kanyang shell ay laking gulat naman niya na kanyang tinanong si Luo Qingyu na gusto raw ba niyang makita ang kapalaran ni Chu Ziyu. Nang narinig ni Luo Qingyu ang katanungan sa kanya ni Tianyunzi ay masyado itong natuwa at kanya itong pinalakpakan. Saad pa niya na hindi na raw masama ang kanyang mga kasanayan, at tinanong pa siya ni Luo Qingyu na kung makikita raw ba niya ang kanyang banal na kapalaran. Sinabi naman ni Tianyunzi kay Luo Qingyu habang napabuntong hininga, na kanya raw siyang binigyan ng problema. Ang presensya raw ni Chu Ziyu ay tulad ng isang karagatan ng dugo na walang hanggan, hindi niya siya mahuhulaan. Sa kabila ng pag-uusap ng dalawa ay nakisali naman si White Luo sa kanilang pag-uusap, mungkahi pa niya kay Violet Luo na sa ganoon raw na sitwasyon na hindi mahulaan ang kapalaran ni Chu Ziyu. Ano na lang kaya kung kanilang tingnan ang kanyang kapalaran sa pag-ibig, dahil siya raw ay masyadong curious kung maari ba siyang iibig kay Chu Ziyu sa hinaharap. Sa sinabi ni White Luo ay masyado namang nainis si Violet Luo na kanyang sinigawan si White Luo. Sambit pa niya na kung wala raw ba itong hiya, siya ay 1000 taon nang nabubuhay. Hindi ba ito umayo sa pag-iisip? Sumagot naman sa kanya si White Luo na kung ano naman raw ang kanyang pakialam, maaari naman silang dalawa na tumingin sa kanyang hinaharap sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang sandali o ang kanilang pag-ibig kay Chu Ziyu. Idinagdag pa niya na ang hinaharap raw ni Chu Ziyu ay mayroong kinalaman sa kulay na dugo na swerte. Ito raw ay nakakabahala sa outer heavens at sa lihim ng immortality. Matapos magsalita si White Luo ay inutusan naman ni Violet Luo si Tianyunzi na kung maaari raw ba na kanyang suriin ang kanyang hinaharap na pag-ibig, agad naman nasumang ayon si Tianyunzi sa kahilingan sa kanya ni Luo Qingyu at kanyang itinapat ang kanyang isang kamay sa kanyang shell upang kanya nang simulan ang pagtingin sa hinaharap na pag-ibig ni Luo Qingyu, sa kanya naman isip-isip na ang kanya raw gagawin ngayon ay ayos lang basta hindi ang patungkol sa hinaharap ni Chu Ziyu. Makalipas ang ilang minuto ay kanya na nga na ipinikit ang kanyang mata upang kanya nang makita ang hinaharap ni Luo Qingyu. Matapos suriin ni Tianyunzi ang hinaharap na pag-ibig ni Luo Qingyu ay masaya naman niyang ipinaalam kay Luo Qingyu ang kanyang nakita, ayon pa sa kanya na ang kapalaran raw na pag-ibig ni Miss Luo ay malakas at buo, siya raw ay magkakaroon ng anak na isang babae at lalaki. Ngunit napatigil naman si Tianyunzi sa kanyang pagsasalita dahil mayroon siyang kakaiba na nakita sa kanyang shell patungkol sa hinaharap ni Luo Qingyu, samantalang si Luo Qingyu naman na nasa kanyang harapan ay kanya siyang tinanong na kung mayroon raw bang masamang nangyari. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay agad na napabulwak ng dugo si Tianyun dahil hindi niya kinaya ang kanyang pagsuri sa hinaharap ni Luo Qingyu, at kitang-kita na ito ay nagkaroon ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Sinabi pa niya kay Luo Qingyu habang kanyang dinadamdam ang kanyang pinsala na kaya raw siya nagkaroon ng pinsala dahil kanya raw sinundan ang kanyang hinaharap sa pamamagitan ng kanyang pagmasid sa linya ng pag-ibig. Paliwanag pa niya kay Luo Qingyu nga nakita raw niya ang isang malaking bitak na nagbukas sa kalangitan, na may kakaibang abo-abong usok na sumasakop sa kontinente. Dinagdag pa niya na ang usok ay nagdadala ng mga maraming bilang ng mga halimaw na may kakilakilabot na mga hitsura. Sila ay sumasakop sa mundo tulad ng mga di malulupig na alon, at ang kanilang layunin ay patayin ang isang emperador. Hindi raw niya makita ng malinaw ang hitsura ng emperador, pero siya ay nakakasiguro na hindi siya kahit sinong emperador sa kasaysayan. Sinabi pa niya kay Luo Qingyu na siya raw ay tatayo sa tabi ng emperador sa sandaling iyon, naniniwala raw siya na ang emperador na iyon ay ang kanyang kapalaran, ang tao na nakalaan para sa iyong pag-ibig. Seryoso pa na tinanong ni Luo Qingyu si Tianyunzi na bakit raw siya umubo ng dugo, parang may malubhang kahihinatnan o panganib na sumusunod sa iyong kapalaran kasama ang emperador na iyon. Nagsaad naman si White Luo kay Violet Luo na ang tao raw na emperador na nakita ni Tianyunzi ay maaaring si Chu Ziyu, siya lang ang may kakayahang patunayan ang kanyang dao at maging isang emperador sa panahong ito, ang kanyang dao ay napakabihira at kakaiba. Sinabi pa ni Tianyunzi nga nagmasid raw siya sa hinaharap sa kahabaan ng linya,
at kanyang nakita ang isang halimaw na usok, isang tingin lang mula sa halimaw ay malubhang nasugatan siya, ang kanyang kaluluwa ay halos sumabog. Nang malaman ni Luo Qingyu ang impormasyon na ibinigay sa kanya ni Tian Yunzi ay masyado siyang napapaisip na kung gaano raw ba talaga kamakapangyarihan ang halimaw na kanyang tinutukoy, ano raw ba kaya ang mangyayari sa kanilang hinaharap. Bumalik naman tayo kung saan naroroon si Chu Ziyu at si Liu Hongyi, dito makikita silang dalawa na kakatapos pa lang sa kanilang makalangit na pag-cultivate. At agad na nga na tumayo si Liu Hongyi upang ito ay magbihis ng kanyang damit. Tinanong naman siya ni Chu Ziyu na kung aalis na raw ba siya dito, sumagot naman sa kanya si Liu Hongyi na tama, aalis na raw siya dahil kinakailangan niyang magpalakas, dahil ayaw niyang maging pabigat lang sa kanya. Sinabi pa niya kay Chu Ziyu habang hinawakan niya ang mukha nito na kapag siya raw ay lalakas na ay makakatulong na siya sa kanya. At agad niyang hinalikan ang noo ni Chu Ziyu, dahil sa ngayon raw ay magpapaalam na siya sa kanya. Sinabi pa sa kanya ni Chu Ziyu na maghihiwalay na naman silang dalawa ng landas ngayon. Sumagot naman sa kanya si Liu Hongyi na ang kanila raw paghihiwalay ngayon ay mas makakabuti sa kanilang muling pagkikita sa susunod, di ba ganito ang sinabi mo noong tayong dalawa ay nagkahiwalay. Matapos sabihin yun ni Liu Hongyi ay tumayo na nga si Chu Ziyu na sumang-ayon na lang sa kagustuhan ni Liu Hongyi na aalis na siya, sambit pa niya sa kanya na dahil nakapagdesisyon na raw ito na siya ay aalis, hindi raw niya siya mapipigilan sa kanyang gustong gawin, kanya raw siyang sasamahan sa paglabas niya dito sa Tianyuan City. At naglakad na nga ang dalawa ng sabay upang samahan ni Chu Ziyu si Liu Hongyi sa paglabas sa Tianyuan City, at halata sa mukha ni Chu Ziyu na mayroon nitong naalala na isang bagay na kanyang bahagyang ikinagulat, napansin naman ito ni Liu Hongyi at kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung ano raw ba ang problema. Hindi naman tumugon si Chu Ziyu sa katanungan ni Liu Hongyi bagkus nakangiti lang ito na kanyang iniisip ang bagay-bagay. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga si Chu Ziyu sa kanyang tinutuluyan, at agad siyang sinalubong ni Yu na mayroong ibinalita sa kanya. Sinabi pa sa kanya ni Yu na ang mga tao raw nga nahuli ni Lord Shan Xiao ay kanya nang pinalaya, pakiusap tanggapin niya sila. Nakangiti lang naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang ulo ni Yu dahil ang bagay raw na yun ay kanya nang nagawa, sa ngayon raw ay kanya nang ibibigay sa kanya ang kanyang pinapangako na gantimpala. Nang narinig ni Yu na ibibigay na sa kanya ang gantimpala ay halata sa kilos nito na excited na sa kanilang gagawin ni Chu Ziyu. Sambit pa niya na karangalan daw niya ang ibibigay sa kanya na gantimpala ng kanyang Panginoon. Sabay naglakad na nga si Chu Ziyu papunta sa kanilang kwarto, saad pa niya kay Yu na gabayan raw niya siya papunta sa kanilang silid dalawa. Tuwang-tuwa naman si Yu na masyadong namumula ang kanyang mukha na sumang-ayon sa inutos sa kanya ni Chu Ziyu. Makalipas ang ilang oras sa labas ng Tianyuan City, dito makikita ang dalawa na naglalakad na para bang ito ay mayroong mahalagang pupuntahan. At habang silang dalawa ay naglalakad ay nagtanong si Chu Ziyu kay Yu na kung ang mga halimaw raw ba na nandito ngayon ay nagluluksa sa pagkamatay ng Golden Ape, hindi raw niya inaasahan na ang mga halimaw ay mayroon ding ganitong tradisyon. Pinaliwanag naman ni Yu sa ating bida kung bakit mayroong ganitong tradisyon ang kanyang mga kauri na mga halimaw, ay sa kadahilanan na ang Golden Ape ay isang alamat sa kanilang Tianyuan City. Kapag namatay ang isang halimaw ay hihimlay sila doon sa abyss, at daraan sa muling kapanganakan, at matapos ang kanilang muling kapanganakan ay mamumuhay sila ng masaya sa kanilang buong buhay. Nang narinig ni Chu Ziyu ang paliwanag sa kanya ni Yu ay kanyang napagtanto na ang mga halimaw daw pala ay naniniwala sa muling pag-reincarnate, ang ibig sabihin lang nito ang mga halimaw ay katulad din niya nga naniniwala sa muling pag-reincarnate. Ngunit bigla na lang mayroong isang halimaw ang sumalakay sa ating bida galing sa kanyang likod, dahil gusto ng halimaw na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanilang Lord Golden Ape. Pero sa hindi inaasahan ng halimaw dahil ang kanyang pinakamalakas na atake ay madali lang hinarang ni Chu Ziyu gamit ang kanyang isang braso, sabay binigyan ni Chu Ziyu ng malakas na sipa ang halimaw na sumalakay sa kanya at kitang-kita ito na tumilapon sa ginawang sipa sa kanya ni Chu Ziyu. Saad pa ni Chu Ziyu sa halimaw na sa palagay raw ba niya na ang isang maliit na halimaw katulad mo ay makapaghiganti sa Panginoong Golden Ape. O narito lang ito upang siya ay patawanin. Sumagot naman sa kanya ang halimaw na ang Lord Golden Ape raw ay kanyang iniligtas ang kanyang buong pamilya at tinatrato niya sila ng maayos. Ngunit siya ay namatay dahil sa walang kwentang trick ng Taisu Holy Sun, kung kaya ngayong araw ay gagawin niya ang lahat upang kanya lang mabayaran ang kanyang malaking pagkakautang sa Lord Golden Ape sa pamamagitan ng pagkuha sa buhay ng Taisu Holy Sun. Inapakan naman ni Chu Ziyu ang halimaw na kanya itong sinabihan na 30 taon na ang nakakalipas,
Ang iyong Panginoong Golden Ape ang namuno sa mga halimaw upang wasakin ang isang lungsod ng tao, milyon-milyong inosenteng buhay na nawasak at walang nakaligtas, kung kaya sa kanya namang bahagi ay dapat lang na kanyang kunin din ang buhay ng Lord Golden Ape. Sabay sinipa na naman ni Chu Ziyu ang halimaw at kanya itong pinapaalis sa kanyang harapan, dahil ayaw raw niyang pumatay ng nabubuhay ngayong araw kaya umalis na lang ito. Idinagdag pa ni Chu Ziyu na wala raw katapusan ng galit, pero kapag gusto raw niyang gumanti sa kanya ay hindi din siya magpapatalo, ngunit ito lang ang iyong tatandaan, masyado kang mahina, ikaw ay walang presensya ng kapangyarihan, ang ganitong walang saysay na galit ay hindi malulutas ng kahit sino. Halos nanlumo naman ang halimaw sa mga binanggit sa kanya ni Chu Ziyu dahil kahit anong gawin niya ay wala siyang magawa kay Chu Ziyu, kaya kanya na lang sinabihan si Chu Ziyu na tatandaan raw ni Chu Ziyu na balang araw ang Golden Ape ay babalik upang siya ay maghayganti laban sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay nagulantang naman si Chu Ziyu na masyadong nanginginig dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang likod si Luo Qingyu at kanyang hinawakan ang balikat nito na para bang mayroong masamang gawin kay Chu Ziyu. Sinabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na huwag raw niya siyang sisihin noong nakaraan. At mas lalo pang natakot si Chu Ziyu nang sinabi sa kanya ni Luo Qingyu na kung bakit naman raw niya siya hindi sisisihin. Paliwanag pa sa kanya ni Chu Ziyu na ginawa lang naman daw niya ang ganoong bagay noong nakaraan para sa kabutihan ng kanyang sister Luo. Tanong pa niya sa kanyang sister Luo na kung bakit naman daw siya nanood lang sa mga oras na yun, dapat lumabas siya upang pigilan silang dalawa ng kanyang auntie Luo. Nagsalita naman si White Luo kay Violet Luo na huminahon lang raw ito. Seryoso naman na sinabi ni Violet Luo kay White Luo na huwag raw niyang kalimutan na si Chu Ziyu ay mayroong Z-secret technique, kaya siya ay gagaling at lalakas sa lalong madaling panahon kahit nabaliin pa niya ang kanyang mga braso. Tinanong pa ni Violet Luo kay White Luo na kung ano na raw ba, na in love na ba siya kay Chu Ziyu dahil bakit nagsalita ito para sa kanya. Ayon naman ni White Luo na may 2 araw pa raw para sa 1 buwan, hindi pa panahon upang maglimit silang dalawa. Sabay tinanong ni Violet Luo si Chu Ziyu na kung ang kanya raw bang auntie Luo ay naging malambot na sa kanya. Ayon pa ni Chu Ziyu na ang kanya raw auntie Luo sa ngayon ay talagang malambot. Bakit naman ito natanong ng kanyang sister Luo? Masyado namang nabigla si Chu Ziyu nga namumula ang kanyang mukha na hindi makapaniwala dahil pinahawak sa kanya ng kanyang auntie Luo ang kanyang malambot na pakwan. Sambit pa ni Luo Qingyu sa ating bida na kung gusto raw ba niya itong ganito. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na hindi raw ito angkop para gawin ng kanyang auntie Luo. Samantalang natatawa naman si Violet Luo na kanyang pinagmamasdan si White Luo na halatang naguguluhan sa ginagawa ng dalawa. At hindi pa nakontento si Violet Luo dahil kanya pang sinubsob ang mukha ni Chu Ziyu sa kanyang malaking pakwan upang hindi niya siya makalimutan kapag nakikipaglandian sa ibang mga babae. Napasabi na lang si Chu Ziyu habang kanyang inaamoy ang malambot na pakwan ni Luo Qingyu, na masyado raw mabango itong malaking bagay na nasa kanyang mukha ngayon. Tuwang-tuwa naman si Chu Ziyu dahil hinayla siya ng kanyang sister Luo. Sumama raw ito sa kanya doon sa isang kwarto. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga ang dalawa sa silid ng Tushan Hotel. Dito ay makikita si Chu Ziyu na masyadong pinapawisan dahil agad siyang pinatungan ng kanyang sister Luo upang kanya siyang gahasain. Sambit pa ni Luo Qingyu sa ating bida na ngayon raw ay kanya na siyang paparusahan kung kaya ihanda na niya ang kanyang sarili. Depensa pa ni Chu Ziyu sa kanyang sister Luo na ngayon raw ay nandito pa silang dalawa sa Tianyuan City. Hindi raw maari na kanyang ubusin ang kanyang stamina sa kanilang gagawin dalawa. Hindi naman nakinig si Luo Qingyu sa palusot sa kanya ni Chu Ziyu bagkos kanya itong sinakal na halos hindi na makahinga si Chu Ziyu dahil sa higpit ng pagsakal sa kanya. Sinabi pa ni Luo Qingyu sa ating bida habang naglalaway na sa katawan nito na sa pamamagitan raw ng kanyang sacred constitution ay huwag na itong mag-alala dahil siya na ang bahala na gagalaw sa kanilang gagawin dito. Dahil sa kaganapan ay makikita si Luo Qingyu na kanya nang sisimula na kanyang tikman ang katawan ni Chu Ziyu. At napapasigaw na lang si Chu Ziyu na itigil raw ng kanyang sister Luo ang kanyang gagawin sa kanya. Dahil doon ay maririnig sa loob ng silid ang malakas na sigaw ni Chu Ziyu at ang kanyang pag-ungol dulot ng ginawa sa kanya ng kanyang sister Luo. Nang natapos na si Luo Qingyu sa kanyang pagbigay ng parusa kay Chu Ziyu ay makikita naman si Chu Ziyu na nakalambitin sa loob ng silid. Sinabi pa sa kanya ni Luo Qingyu na masyado pa raw siyang bata upang pakiligin niya siya. Matapos doon ay tumalikod na nga si Luo Qingyu upang kanyang iwanan si Chu Ziyu na nakalambitin sa loob, at sumisigaw na lang si Chu Ziyu na huwag raw siyang iwanan ng kanyang sister Luo na ganito ang kanyang kalagayan.
Wala nang nagawa si Chu Ziyu kung hindi kanya nalang tinitingnan ng kanyang sister Luo na iniwanan na siya sa loob ng silid na nakabaliktad. Makalipas ang ilang minuto ay nabanggit ni Chu Ziyu ang pangalan ni Yu Er, dahil pala dumating si Yu Er sa loob ng silid at gulat na gulat ito nga natulala kung bakit ganito ang kalagayan ng kanyang Panginoon, at agad siyang inutusan ni Chu Ziyu na tulungan raw niya siya upang alisin ang nakatali sa kanya. Matapos maalis ang nakatali sa ating bida ay agad naman itong nagbihis ng kanyang damit dahil mayroon pa itong pupuntahan na mahalaga. Damako naman tayo sa Tianyao City sa City Master Palace, makikita dito ang grupo ng mga tao na pinapaligiran ng mga demon, at halata sa mga mukha ng mga tao na masyadong natakot sa mga demon na pumapaligid sa kanila at kanila itong tinanong kung ano raw ba itong kanilang ginagawa, plano raw ba nila silang patayin, ayaw pa raw nilang mamatay. At sumisigaw na lang sila kung sino ba ang pwede na tumulong sa kanila. At bigla na lang sumigaw ang isang babae na kanyang tinuro ang nasa kanilang itaas, tingnan raw nila kung ano itong kanyang nakikita. Ang nakita pala ng babae na tao ay ang Saint King Butterfly at ang Butterfly Empress na pinapangunahan ng burol ng Lord Ape. Galit na galit naman ang isang bantay na demon na kanyang sinabihan ang babae na kung bakit ito nagtatanong kung sino ang nasa kabaong. Alam ba nila na ang nasa kabaong ay ang Lord Ape na namatay dahil sa kagagawa ng Taisu Holy Sun? Binulong naman ng isang babae sa kanyang isang kasama na babae na narinig raw niya na ang Taisu Holy Sun ay napakalakas. Siya ay pumunta dito sa Tianyuan City at kanyang pinatay ang Lord Golden Ape. Masyado namang natuwa ang mga tao sa kanilang nakita sa unahan, sinabi pa sa kanila ng lalaki habang kanyang tinuturo ang kanilang nakita, na ang tao raw na dumating ay ang Taisu Holy Sun, at kanila na lang nasabi habang kanilang tinitingnan si Chu Ziyu na paparating, na dumating raw siya dito upang kanya silang iligtas, ligtas na raw sila sa kamay ng mga demon. At nang nakita na ng malinaw ng mga babae ang mukha ng ating bida ay masyado namang namumula ang mukha ng dalawang babae, na halos mahulog na ang mga panty nito dahil raw sa kagwapuhan ng ating bida, hindi raw nila inaasahan na ganito pala kagwapo ang Taisu Holy Sun at iniisip raw nila ngayon kung mayroon na bang kasintahan ang Taisu Holy Sun. At nang lumapag na si Chu Ziyu ay tahimik lang niya na dinaanan ang Butterfly Empress na si Dai Dinos, na seryoso nga nakatingin sa kanya, at nagsaad si Dai Dinos kay Chu Ziyu na balang araw daw ay kanya siyang tatalunin sa isang laban. Sinabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na kahit anong oras ay kanyang tatanggapin ang kanyang mga hamon sa kanya. Noong nakaraan raw na kanilang paghaharap ay kanya lang siyang binigyan ng pagkakataon para mabuhay pero sa susunod ay hindi na siya magbibigay ng pangalawang pagkakataon. Nang narinig ni Dai Dinos ang pagbabanta sa kanya ni Chu Ziyu ay kanya itong tinanong na kung ang ibig raw bang sabihin niya ngayon ay kanya lang binigyan ng awa ang kanyang buhay noong sila ay naglaban, tinawanan lang daw ba niya siya dahil kanya siyang minahal. Ayon naman ni Chu Ziyu na mali raw ang kanyang inaakala dahil hindi raw siya natawa noong kanyang nalaman na minahal niya siya, dahil ang katotohanan ang pag-ibig ang hindi nakakatawang bagay dito sa mundo. Dahil sa mga binitawan na mga salita ng ating bida ay makikita si Dai Dinos na umiiyak dahil anong pilit niyang kamuhiin si Chu Ziyu bakit hindi pa rin niya ito kayang gawin, ano na raw ba ang kanyang gagawin kay Chu Ziyu.